RRQ Hoshi, Philippines versus Indonesia as we head on to the land of Dawn. Match point para sa dalawang koponan. Last game na ng ating araw. Yep, dito na magkakaalaman kung sino ba ang mas lamang sa kanilang dalawa and also kung sino ang hindi dadaan ng last chance qualifiers. Oo. At kung sino din naman ang haharap sa Alter Ego. Dahil Group B. Oh, Group B nga to. Ang pag nanalo sila, makakatapat nila yung Alter Ego na naglaro kanina kontra RC Singapore. Pero okay, strong pokes coming in from RQ Hoshi. Early on, na-pop ka agad yung revitalize ni JP. I would say for RQ, no, mas dapat sila dito, mas controlled sa kanilang aggression. Kumbaga dapat lahat ng spells nila ay naka-timing, yung especially with implosion mula kay Edok. Kasi yung yung natural habitat nila yung pagbo-brawl. Hindi nila pwedeng ilabas-labas dito basta-basta. Kasi medyo brawl din yung heroes ng TLPH and honestly, mas malakas yung heroes dito ng TLPH in the early game. Napauwi ni Sanford kaagad yung thumbs ni Dairen, pero parang si JP nga ata ang unang tutumba. First blood drawn by Rins with the Luyi. Yep, very crucial yung pick na yun, no? For RQ Hoshi. Now in the gold lane, maganda yung ginagawang pag-freeze dito ni Yuktz. Even though makakuha pa rin naman ng XP, yung and gold yung 1-1 as long as hindi siya within gankable range. Kasi ang problema mo kapag naka-push over yung lane ni Granger, lalo kapag may 1-1 kang katapat, sarap dalawan yan kasi pwede mong habulin hanggang doon sa may likuran ng Torre. So kahit paano, medyo maganda yung status ng mapa for TLPH even though they lost the first blood. Dito magkakaalaman honestly sa first start. And at the same time din naman nalamangan ni Sanford itong si Dairen. At least nakamiss ng isang wave itong si Dairen, pero ngayon sinisimula na nga ng TLPH ang turtle fight. Ito na yung electrifying beats, pero kay Carl TZ pa rin mapupunta ang unang turtle. Si Sanford nagwawala dun sa likod, laban sa dalawa. Ginamit na nga din yung diversion para makatakas at makaka-exit naman ng RQ Hoshi, pero ang problema, nakuha ni Carlito ang turtle. Momentum na naman to for TLPH. Ito na ang hinahanap natin, yung storya ng momentum. And RRQ Hoshi, kahit masabihin natin meron silang mga scaling heroes dito, similar story nung game number 2. At ang problema ng RRQ is ang daming long range nukes na naman na pwede manggaling dito sa TLPH, yung mga bala ni Granger, especially against the likes of yung mga 1-1 and also the the folks coming up from the far side, the Vexana. So yun yung mga kailangan iwasan dito ng TLPH. Oo, parang hindi pa nga ata sila tapos doon dahil gusto nila proon si Edok, forcing out the Sacred Hammer para makalayo. Wala pa namang level 4 itong si Edok. May flicker pa rin naman ready to be expended, pero ito na yung momentum na sinasabi mo. Sobrang in control ang TLPH ngayon. Mukhang mabibigyan nga nila dito si Sanford with a good diversion play. Makakaisa nga ba? Pero ayun, 4 laban sa 1, tutumba si Sanford. Yan lang, nakabawi dito ang RRQ Hoshi. So this time around, yung momentum ay medyo nakokontrol. And TLPH, hindi naman sila nagpapa-let go basta-basta ng control dito sa side ng jungle ng kalaban. But so far, RQ Hoshi kahit paano ay nalilimitahan nila yung pwedeng lumabas na momentum dito sa TLPH. Pero yun na nga, nagsisimula na yung mga baril-baril, yung mga bala-bala dito ni Yuktz. Nalapagan pa nga ng Wrath of Dryad, kaya naman kailangan mag-flicker out dito ni Edok. Pero you have to respect the damage coming in from Yuktz, as you mentioned. Napakasakit na. Medyo may kasakitan na nga itong si Yuktz. And so far, RRQ Hoshi pa rin. Kaya pa naman, sila pa rin naman yung lead when it comes to the kills. 2-1. Turtle was secured by TLPH first at mukhang gusto nila ulit kunin ang Turtle away from RRQ. Yep. And so far, RRQ Hoshi, kahit papano ay nakakahanap sila ng ways to just get the kills, pero yung objective talaga nagmamatay dito sa Sujin. Hindi niya makukuha yung pagong si Carl TZ pa rin makakuha ng third nito for Team Liquid Philippines and disengage agad for TLPH. Pero si Dairen napasobra ata ng lakad, tutumba pa nga ata. Yung tamos, yung damage enough ba? It is gonna be enough with the help of Sanji and TLPH. So may bottom lane, Yuktz napahamak, pero may purify pa rin naman yung Granger, and there is the dash to be able to escape from RQ Hoshi. This time, no trades para sa Kingdom. Perfectly executed once again from TLPH. Sobrang crucial ulit na naging revitalized doon ni JB. Kumasa din naman siya ng Wrath of Dryad, connecting on to 2. And at the same time, they were able to take down Dairen.
Akala ko matutumba na si Sanford, hindi. Nandun ang kanyang sansanduan si Sanji to make sure that they will do the job. 2K gold lead kaagad for TLPH at yung mukhang momentum ay bumabalik sa Cavalry. Yeah, 2,000 gold lead. Ang kanilang hawak, majority of it is in the Granger. So medyo malaki-laki din talaga yung kailangan habulin dito ng RRQ Hoshi. Pero hindi lang yung gold yung kailangan nilang habulin, kundi pati na rin yung range factor na meron dito yung TLPH. Honestly, hindi lang din yung Granger kasi even yung Suyo minsan yung poke niya, lalo kapag may ganitong hawak na lead, no, yung mga pana na pwede manggaling dito kay Carl TZ ay nakaka-bad trip din. Oh, diversion mula dito sa RRQ Hoshi, setting up for a potential pick up dito sa may bottom lane. Kaso si JP lang yung nakita nila, sapat na daw to, enough na yan kasi wala naman sila ibang makikita, pero buhay pa rin with the revitalize. Tinakbuhan lang sila ni JP. Kasalanan na naman ni JP kaya walang napitas doon yung RRQ Hoshi. A wasted diversion play pero makakuha naman sila ng turret down bottom to even out the turret score sa baba. TLPH pa rin nakaiwas na naman sa potential death na nanggaling sa diversion ni Rins. So ngayon parang tignan mo si Sanford mismo kasama si Carl TZ ay kasama si Sanji looking for a perfect play. Ito na nga yung internal guard. Nilapag na nga pero si Carl TZ pa rin yung kumuha ng final kill with the Queller. At kukunin na nga nila yung orange buff away from RRQ Hoshi. Grabe. Ito na naman yung kwento ng game number 2. Yung paghahanap dito ng TLPH ng constant resource invasion sa jungle ni Sutsujin. And hindi nila pinapalaro yung Joy. And Idok, hindi niya rin matulungan yung kanyang kakampi kasi kailangan niya proteksyonan yung middle lane, especially the river. And lalo pat nasa harap sila ng objective dito, which is the turtle. Walang tinamaan yung pag-dash dito ni Idok. Wala siya mahuhuli. And panibagong objective ang makukuha dito ng TLPH. Final turtle secured by Carlito. Extending their lead to 3K gold lead. At mukhang nahihirapan sumagot yung RRQ Hoshi. May diversion na gagawin doon pero mamamataan ni JP. Kakasaan ba niya ng Wrath of Dryad? Makakadash out naman si Dairen pati si Toy. Pero ang problema, si JP na naman. Nahanap niya kung saan yung mga diversion na pipigilan niya yung pwede sanang gawin ng RRQ Hoshi. Mainit dito ang RRQ Hoshi. Sinusubukan nilang gumawa talaga ng play. Ang problema, naka-ready kagad. Naka-ready lagi yung TLPH. Kumbaga, walang opening na binibigay dito yung TLPH. Pero yun lang, nakaharap ng opening. Si Sanford mismo yung gumawa. Parang sabi niya, oh sige, ito na inyo na to. Hindi ka ng opening. Pero importante sa TLPH, wala yung implosion na pwede manggaling kay Idok. Medyo may katagalan pa. So pwedeng gumawa ng play dito si Carl TZ nang hindi iniisip na pwede siyang masetan ng RRQ Hoshi. Naka-isang turret na nga sila doon sa taas. 2.5k gold lead pa rin naman nandyan sa TLPH. And ngayon, they wanna gain control again of the middle lane. Yung mga pokes coming from UTC, medyo may kasakitan na. Consider coming from JP. Forcing the flicker out from Rins. Medyo masakit na. Masakit na talaga, hindi lang medyo. And, masakit talaga. Masakit talaga. And ngayon si Toy dito, kitang-kita naman nagre-reflect sa kanyang KDA. Medyo wala pang impact yung 1-1. Hindi lang dahil sa kanyang performance. Kasi wala din talaga, ang hirap eh. Kung ikaw yung 1-1, ang hirap digitan yung mga members dito ng TLPH. Oo. Mas lalo na pag nasetang ka pa ng Wrath of Dryad dito ni JP. So kinakailangan din talaga mag-ingat nito. Hindi siya basta-basta pwedeng mag-inspire na lang basic attack hanggang maka-stack. Kasi ang magiging question din naman, magiging enough ba yung crossbow of Tang para maka-take down ng members of the cavalry. Pero First Lord up for grabs. TLPH, nakuha nila yung tatlong turtle at mukhang hindi makaka-contest yung RRQ Hoshi sa Lord na ito. Yeah, for sure, libre na to. Even though may diversion, no? Mag-a-attempt sila. Pero kitang-kita sila ng TLPH. Pinilit pumasok dito ni Toy at parin ng Rins. Oh, ganda na pwesto ni Sutsujin sa may bandang likuran. Pero kailangan nila mag-back off. Buhay na buhay pa rin naman yung jungler dito ng TLPH. Still alive. Enough HP on Carl TZ and RRQ Hoshi. Pwesado sila mag-retreat dito. Mag-clear muna ng waves ang TLPH. Hindi sila nagmamadali kasi alam nila kaka-cooldown lang ng diversion dito ni Rins. And si Toy, tinamaan ng coke. Wala dito kay Sanji. Pero si Idok, gaharap ng pwesto dito sa may bandang likuran. He does have the flicker implosion! Pero nasaan yung follow-up? Tinamaan pa siya ng crowd control mula dito kay JP. Sanford dito sa may bandang gitna. Tatamaan ng mga maraming spell mula sa RRQ Hoshi. Double kill para kay Sutsujin. Then naabot nila yung Granger. Maaabot din ata si Carl TZ. Triple kill para kay Sutsujin. When wipe out for RRQ Hoshi. Maniac pa nga ang nakuha dito ng Joy. Na-activate na. Sutsujin is on a roll. King Sutsujin
with a magnificent Maniac. Yung akala natin hindi na sila makakontest for that Lord. Amazing play setup by Idok. Implosion mula sa likod. Although nakasetup si JP with the Wrath of Dryad, ang problema, hindi nila na-lockdown kung saan nanggagaling yung joy ni Sutsujin. At ang una pang tumumba was Carl TZ and Yuk TZ, the main damage dealers of TLPH during that skirmish, and RRQ Hoshi regains back the lead for their kingdom. Yep. Grabe, back and forth. As quick as that, nakakuha ng 5 kills ang RRQ Hoshi. Kanina pantay yung ating game and ngayon nag-swing in favor of the kingdom. And ramdam na nito ay parang nakakagalaw na yung kanyang 1-1. Medyo nakakahinga na yung kanyang marksman. Kasi kahit paano marami nang pwede pumasok dito from the side of RRQ Hoshi, and kailangan mag-ingat dito ng TLPH, especially with the diversion plays of Friends. Nakapwesto sila dito, pwede nilang silipin yung bush na yan. Alam ata ng TLPH and lalabas si Dairen, so that gave enough information for TLPH na may tao doon. Okay, First Lord marching in the middle lane. Madidepensahan pa rin naman ng TLPH ang atake ng RRQ Hoshi. Parang problema, baka gumawa kasi ng play dito si Idok. So may clear out nila kaagad yung minion sa taas, pati na rin sa gitna. Naligtas nila yung kanilang mga inhibitor turrets, pero ang problema, nahihirapan na sila kasi lumabas sa sarili nilang base. RRQ Hoshi, nasa kanila na yung map control, nasa kanila pa yung momentum. Grabe, yung intensity ng ating game, TLPH. Konti na lang kanina ramdam na nila, naaamoy na nila yung 2-1. Kaso binaliktad bigla ni Idok with an impeccable implosion from the backside. And yung follow-up din ni Sutsujin ngayon, talagang ang bilis mabaliktad nung game natin. And even if sabihin natin may mga pokes na nanggagaling dito mula kay Yuk TZ, yung diversion talaga yung nagiging X-Factor dito. Implosion again from Idok onto the backside. Nahuli nila si JP dito and walang banse from TLPH. RRQ Hoshi slowly but surely climbing back to claim the victory in the last game. Hindi pa naman tapos however, but it sure looks like RRQ Hoshi is in the driver's seat. Ang ganda na naman ng huli ni Idok doon with the flicker implosion play to secure a kill onto Sanford pati JP. At kung nakita mo yung flash din doon, Carl TZ was preoccupied with Rinz kasi ang problema naka-flicker out si Rinz kaya buhay pa rin siya, pero here comes the diversion rotation coming in from Rinz. Napakasakit na, working on the mid lane turret. Mukhang mapapatumba nga nila ito. Butas na ang base ng TLPH, isang inhibitor na lamang ang natitira. Teka. Kailangan natin huminga. Kailangan natin huminga mga kaibigan. Medyo nababaliw na ako sa mga ganap natin. Oh. So, ako kaya pa naman. Kaya pa naman yan. Pero kasi ang mahirap kasi again, yung low yi na sa RRQ, butas na yung inhibitor ng TLPH sa gitna at sa baba. So pwede na nga talaga microhin ng RRQ Hoshi yung nagiging laban natin ngayon. May diversion na, pwedeng pwedeng pangbaliw lang. Idok once again with implosion on the JP. Burstable ata. Yung Beleric and may diversion play doon sa may bandang likuran. Nahuli na nga si Yuk TZ and RRQ Hoshi making the plays. Pinambaliw nga lang nila yung Lord. And susunod na ata sa Sanford dito. Carl TZ was able to get out. Pero yung punish ay hindi nila makukuha. Napatay nila Sutsujin however, pero naandyan yung minion wave sa may middle lane. Carl TZ, can he defend? Sapat ba yung Zuyo ni Carl TZ? Wala mga ulti. Dash in, pero wala na. Ubos na ang TLPH and RRQ Hoshi claims the victory in game number 3.